trial. Ma'am, tama gina imong sulti ma'am. Ako ma'am kapokus ko sa Kamiging. Grabe gid kayo ang pagdaog-daog nila sa mga tao sa Kamiging. Insakto gid ka ma'am. Ipangbahugan na nila ang mga tao. Kay balo man ikaw sa istorya sa Kamiging. Adlaw-adlaw na ako gibati ko si Romaldo pero gahi pagid kayo. So, manginaot po ko ma'am nga apilon mimo sila kay kana imong giistorya tinuod gid na tanan. Nagipahugan ra ni Romaldo ang mga Kamiging nun kay para sunod-sunod ra niya. Daghang salamat. Grabe. Yes, sir. Salamat, sir. At binigyan nyo ng example ang taong bayan kung ano yung sinasabi ko. Because it's happening all over the country. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam nyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko. Mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. Tanong nyo sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Grabe. Tanong nyo sa mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Ang mga congressman. Yes, Ralph, you're raising your hand. Hello po, VP. Good evening po. I would like to take this opportunity po to ask po kasi recently po may parang statement si former President Rodrigo Duterte advising you po na kung pwede po is mag-retire ka na po sa politics. Wag ka na po daw mag-mention ng higher position sa maybe 6 years from now, yung presidential elections. Can I get your reaction po regarding this matter? Yes, oo. Darating tayo dyan. Sigurado ako na hindi ako sasali sa politika. Thank you po. Hindi natin alam kung kailan kasi hindi natin alam ang mga plano ng Diyos. I mean, man can only plan, but God's purpose that will prevail. Yes, Dada. Yes, VP. By the way, nandiyan dyan na po yata yung napakaraming mga police para ilipat po yata si attorney sa correctional. Mukhang palaban kayo Mukhang kung halimbawa persahan kukunin si attorney, sasama po ba kayo sa mga putang ina niyan? Yes, yan yung commitment ko. Lopez. Yan yung commitment ko sa lahat ng OVP person. Maguguluhan na ako. Kasi lang gilang. Na sasamahan ko sila. Kung ano yung gusto nila, yun yung gagawin namin. So, sasamahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo. Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? Ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yun? At sa mga convicted? Di ba dapat kay Franz Castro yun? No. That is something to think about, no? Sa mga mambabatas. Yung pwede ka maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan pending your appeal. Which by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Yes, Ma'am Maharlika. You're raising your hand. Nakamute ka, Maharlika. Nakamute ka. Okay. Yeah, dito nga po sa order ng ni Chua na paglipat kay Attorney Lopez sa Women's Correctional na talagang itinaon ng in the middle of the night. At para nga pong
mayroong kalamidad sa Pilipinas or may national threat. Di po ba, BP, ginagawa lang yung mga ganitong urgent order kapag may national threat or disaster? Which is, kapag meron nga pong disaster sa ating bayan o may mga kalamidad, hindi po umaaksyon ang ating bangag na presidente. At maraming salamat po sa pagmura ninyo dahil talagang it's really music to our ears na ilalabas ng taong bayan yung galit ko, galit naming lahat. Ang katanungan ko po, VP, ano po ang pwedeng legal actions na pwede nating gawin sa ginagawa sa inyo, particularly kay Attorney Lopez, sa kanilang pag-order na ilipat dito sa Women's Correctional na ito, na alam naman ng lahat na may mga abogado nakikinig sa atin, katulad niyo po, ay talagang unconstitutional. Oh yes, ma'am. Kanina, pumunta sa akin yung Sergeant at Arms doon sa office ni Congressman Bulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon, 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita nyo sa akin yung minutes. Pakita nyo sa akin. Sabihin nyo, Zoom. Kahit hindi nyo ma-determine ang quorum sa Zoom, sige, sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Nasaan ang minutes ng meeting ninyo? Nasaan ang pirma ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo para kayo lalabas ko sa kanya. Para kayo mag-issue ng order between 6:15, 12 midnight. Yan yung sinasabi ni Atty. Lopez. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi nyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Correct. Dahil hindi ako nagbago. Tama Simula, yan. nung ako ay bata hanggang ngayon. Hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Sabihin niyo, corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. So ibig sabihin, kasalanan ko kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera? Yung ina ninyo? Alam mo, ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. But it doesn't mean hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. I am doing it for the sake of the country. Kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lahat yung hindi sila nakikinig kay BBM. Hindi ko alam.
Hindi ko alam bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Yes, ma'am, sir, Dempsey. Hi ma'am. Sorry ma'am. Yung nangyari ba ngayon, parang may nagkaroon ba ng standoff kanina? I mean, would you say if it was a standoff na, kasi apparently parang based din sa kwento ni Attorney Lopez kanina, parang ganun yung nangyari. Parang nasa labas daw sila, and then parang I'm assuming adrenaline na ni Attorney Lopez na natulak niya yung pangharang dun sa pinto para hindi makapasok. So, may ganun po bang nangyari, ma'am? I mean, can you just, from your perspective, what happened? What's happening now? May standoff po bang nangyayari? Stand-off kami, sir. Nandiyan sila sa labas. Nandito kami sa loob. May Okay lawyer po. kami. Ang game plan namin is may lawyer sa labas and then may Apa. lawyer sa loob. And there's a Okay. standoff. And then, yes, we expect that they'll break down the door anytime. Okay po. Sige ma'am. Siguro last on my end, ma'am. Maybe know how are you able to wait lang, JC, last question lang. Ma'am, maybe just know, I mean, for everyone's information lang, how were you able to gain access sa loob ng detention facility at this hour din? Naglakad ako. She called me. Buti na lang hindi pa ako tulog. Pinawagan niya ako. And then she was crying and crying and crying. Hindi ko siya maintindihan. Umiiyak lang siya nang umiiyak. Hindi ko maintindihan. The mere fact na umiiyak siya nang umiiyak, I knew something was wrong. So, bumaba ako. Pumunta ako. Naglakad ako. Nakita ko lahat ng mga pulis. Nakita ko yung person with the big camera. Person with the small camera. And then sabi ko, where is she? Nobody answered. So dumiretso ako dito sa kwarto. And then, kumatok ako. Sabi ko, si Sarah to, papasukin niyo ako. And then she said na, I want you to be my lawyer now. And then I said, okay, sige. Okay ma'am, thank you. Ma'am, may I interrupt? I was Grabe. just informed by some members that the station here at this police station 6, napapasok daw dyan ngayon si tatlong sasakyan carrying si PNP Marfil. Loob naman doon ng facility. Ito na nga, tanaw na sa labas. Yes. Alam nyo, the police can only implement legal orders. Sabihin nyo sa amin, mga congressman, sabihin nyo sa amin, paano naging legal order yan? Hindi nyo nga sinulat that you have the permission to conduct a meeting. Wala nga kayong opisina ngayon. Paano kayo nakagawa ng order from 6:15 to 12 midnight? Sino nagre-respeto kay Marbil ngayon? Yung mismong mga pulis niya, hindi siya nire-respeto. Dahil sinungaling siyang tao. Yes, Ma'am Lorraine, you're raising your hand. Ma'am, Vice President, good evening. Sorry, Mama. Yeah. Sorry. Yes. Sorry, Ma. Yes, ma'am. Yung doktor, yung ambulance, ayaw nila papasukin. Yeah. Si Marbil, who has nothing to do with this thing here ngayon, papasukin nila. Oh, yan ang tanong namin. Saan ang batas dito? Batas ni Martin Romualdez lang lagi? Yes, Ma'am Lorraine. Yes. VP, actually, hindi naman bago ito, no? Ang SMNI, kahit ako personally, alam mo yon, we've been on the receiving end of the lawlessness and the impunity of this government. Wala silang pakialam sa batas na. That much is very clear. But what's worrisome is that it's stepping up. Paggrabe ng paggrabe. Kasi kami noon, biro mo kahit ikaw, inaano ka nila, no? Binabangga ka na nila ngayon. And then what's worse now, when I was in detention kasi VP, it wasn't like that, no? Hindi kami ginaganyan. There was no, I didn't feel that they could just suddenly enter my room or anything like that. But now watching Attorney
Zuleika, it really breaks my heart, no? And it's worrisome because ano ang tsansa namin ng mga ordinaryong mamamayan kapag ka ikaw, no, kasama mo si Attorney Zuleika ngayon. Ano ang tsansa namin ngayon sa pang-aabuso ng gobyernong ito kung ikaw mismo, 32 million Filipinos voted for you, pero wala silang takot. So yung impunity na yan, it's stepping up and stepping up and stepping up. So I only wanted to bring that up, Ma'am VP, because I don't think it will be beyond them to be carrying you out physically, and then it will get worse, di ba? And to put things in perspective again, this happened a long time ago with the father, no? This is a repeat. I'm a martial law baby, so hindi naman ito bago yung nakikita natin ngayon. But the good thing there is to complete the whole story is alam natin kung anong gagawin natin dito. 'Di ba? Nagawa natin, napasipa natin ang isang hindi matino na pangulo. Pero ngayon, yung tanong ko dito, yung my first concern now is it's stepping up. The impunity, the brazenness, the lawlessness from the legislators themselves, the abuse and the arrogance when it comes to power, no? That's the concern. Kung ikaw ginaganyan kanila, paano pa yung iba? Wala na kayong papupuntahan, ma'am. Yan lang ang masabi ko. I'm sorry, ma'am. Can I just excuse myself? Kasi sumusuko siya. Ulit. Grabe. Guys, sorry, magulo yung camera, ha. Hindi ako marunong. So, okay lang, ma'am. Okay lang po. Sorry. No worries, ma'am. Ma'am Loren, okay. Sino na po yung nandyan sa labas ng HOR ngayon? Siguro magandang tanungin natin si JC kung anong sitwasyon dun sa... Nandiyan na po sila, sila Joey, marami na rin mga marami na ding mga nandiyan dyan ngayon, no? Kasi it sounds hindi na maganda kasi biruin mo, chief of police na yung magpupunta sa loob. Parang to the highest level na talaga yung gusto nilang mangyari. Tsaka out of place. Yung sinasabi ni VP, anong papel ni Marbil dyan? Diba? That's what she was saying. That's her point. Tama, anong papel? Ayan, yung wife ko, naalala na yung martial law nung dinampot yung kapatid niya eh. Yeah. Tingnan nyo yung nangyayari. Ambulansya hindi pinapapasok. Yung pulis, inuna pa. Si Sa totoo lang, no? Kasi live po ito. Ngayon, magkakagulo talaga dyan sa House of Representatives. Ang nakapiligro dito, bakit nandyan po si Marbil? Ano ang kanyang papel dyan? Yan ang malaking tanong eh. Duda ako ha. Sino ba ang may utos dyan kay Marbil? Sino bang may hawak kay Marbil? Walang iba kundi si PBBM, di ba? Oh. JOJC. Yeah. Di ba yan si Marbil? Correct. Di ba gawain niya yan? So yung media, be alert and for coverage. Ang daming kailangan isulat. Ang daming niyang binigay sa atin. Ang daming binigay ni VP sa atin. She talked about itong mga pera, yung mga monthly dyan, yung mga bakit inuuna ang negosyo ni Speaker Martin. Nagninegosyo. Sa totoo lang, nakakabilib itong si VP Sara ha. Kasi ginather niya lahat ng mga vloggers ngayon. Talagang dyan mo makikita na si VP Sara talaga is for the people, no? Madaling lapitan. Ngayon na nangangailangan po ng mensahe, ha? Ang ating Vice President, nandyan po lahat ng mga vloggers ng DDS at hindi po mahirap na i-communicate si VP Sara, di ba? Because she feels faint. Ngayon, hindi na matigil yung suka. Kawawa. Ayan.
kausapin namin sa bayo dito? Sino? Wala pa, hindi pa pinapapasok ng ambulance? Pa rin? Grabe naman yan. God, itong bayan na ito. Sino? Can you just help us? Sino kakausapin namin dito para papasukin yung mga doktor? Sinabi ko lahat ng doktor papasukin na. Doktor nila, doktor namin, doktor ng Diyos. Grabe. Ano, antayin pa ba natin mag-collapse ito dito? VP, do you have anong fluids? GMA, wala po Anong fluids ninyo dyan, VP? Just give her fluids to replace whatever she's losing. Grabe, umiiyak na guys. Ma'am, si Kong GMA po ba? Hindi ba natawagan na po ba and all? Sino po yung other allies natin na congressman? Ang hina ng gobyernong ito. Marcoleta This is emergency. Hindi na po yung mga allies, pati sila Marcoleta. Lahat po ng ally na meron tayo dyan sa Congress. Sana matulungan ito sa mga Are there people camping out na? mga dating kaalyado ni Tatay Digong na mga congressman dyan. There are. Galaw-galaw naman kayo. Freedom Park. Okay. We need to get our allies na congressman din na nandyan. Yes, to be called. We need them, Marcoleta, Cardema, everybody who's diba, dati ko na itong sinabi, diba? Sinabi ko kay Chua sa isang live natin, kung meron talagang mangyari dito kay Atty. Lopez, good luck na lang talaga sa inyo. Oh. Yung mga senators na sila ni Senator Bongo, Senator Bato. Dapat ipaalam na rin sa kanila kasi ibang level na to eh. Si Senator Robin Padilla. Yes. Grabe, kawawa. Ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos, wala kang ginagawa dito, oh. Kung ano pang mangyari kay BP dyan. Iba na si Marbel kasi dinidepensa nga niya, hindi daw addict yung mga nagdodroga, nagpapadagdag lang daw ng oras. Kapal ng mukha mo, Marbel. Kami dito sa Montreal, medyo ewan ko kasi hindi pa ako nakalabas. Probably maraming taong nakatutok din ngayon. Guys ha, live po ito ngayon ha. Sa mga bagong pasok, live po ito ngayon. Okay? Si VP Sara po, kasama niya si Atty. Lopez sa loob ng kulungan, umiiyak, nagsusuka po itong si Atty. Lopez, and they need emergency assistance pero walang gumagalaw sa gobyerno. VP, are you there? She's attending to attorney pa. Because earlier today, or earlier this evening, she dissuaded the people from going to Batasan, di ba? Baka with all the things that she closed just now, baka dapat go na tayo. I don't think we need to ask anybody's permission na, MJ. No, if you wanna go, I wish I'm really going. I don't need to have to ask anybody. Let's go. Ayan o, yung taong bayan nakaabang. Si Boss Dada, sino na natawagan mo na, Boss Dada? Baka may contact ka. I'm trying to call Senate, no? Kay SVG, I'm trying to call him. Yung staff. Yes, boss, nandoon na rin kasi si nandoon na rin si Banat Bay sa nandoon na rin siya sa Congress. So kino-contact niya na yan sila Senator Bongo.
Salamat, Boss Dada. Kawawa. Oh my God. Kung masyusyutay yan, good luck sa inyo, Martin Romualdez, ha? Kung masyusyutay. Sa women's correctional. Hindi ko alam. Mga naka-live na din mga boss si sila Jay Guevara sa labas para makita ng taong bayan kung ano na yung situation Sige, sa tingnan natin labas ng Congress. Tingnan Nandiyan na natin. sila. So at least meron ng walang media eh. So at least tayo may pakita natin yung totoong nangyayari diyan ngayon sa labas. May I remind, pa-remind lang, lahat ng mga vloggers, all of us, the reason we are sending people there, the reason we are online is to bear witness. Ibig sabihin tayo yung saksi ng mga pangyayari. I-live natin yung nasa labas, no? Nasa labas ng House of Representatives. I-live natin. Okay, wait muna ha. Wait muna. I-live natin yan. Wait muna. Ayan. Kalimutan and call on more people na maging saksi dito sa mga pangyayari ito. This is the Vice President of the Philippines and they are blatantly in her face violating a law, harap-harapan, letting her also be both witness and victim of what's going on. May ambulance po sa Northgate. May ambulance po. Please, please. Sir, tulungan niyo kami. Oh my God. By their impression. God. Sumisigaw na si VP Sara. They can do that to the Vice President. Sida pa sa bulsa. Bida ka. Basta bayad. Po, nasa Northgate po sila. Kahit doktor lang po ang papasukin. Pero may ambulance po doon, please. Ayan, yung Please, live. please. Live yan sa labas, ha? Sabi ni Ian Cruz. Dr. Ian. Live ito sa labas ng Live ito ba via Jay Guevara. Okay. At least meron tayong live. Should not be moved. Kahit dito ba sila? Bilang tulong. Yan. Yan dito sa taas, live yan ha. Sa labas yan ng House of Representatives. Itong nasa taas ko. Okay? Live po yan. Live po yan. Via Jay Guevara. At itong dito, live ito via Lorraine Badoy with VP Sara sa loob ng kulungan. Na yan, diba? Oo. Totoo yan. Totoo yan. Hindi. Alam niyo ba, ito pa yung the other thing that was wrong with having her put in detention. Yeah. Hindi siya. Oh my gosh, Ma'am Laika. Ma'am Laika, listen po. Oh my God! Happening. Si Laika, hindi na sumasagot ha. Hindi na sumasagot si Attorney Lopez. Sir, kailangan namin medic. Please, please, thank you, please. Please, please. Thank you, sir. Laika! Ma'am Laika, ma'am. Attorney Laika, singing attorney. Oh my God. Grabe. Laika! Walang tumutulong dyan. Papasukin nyo na yung ambulansya. Let's hear it from the audio sa kabila ha. Dito naman sa kabila tayo mag-audio. Sige. Papasukin nyo na yung ambulansya. Naku po. Ang bagal-bagal. Hindi na yan. Baka akala nila nagdadrama lang yung attorney. Ayan o. Grabe naman itong gobyernong ito. Hindi namin siya
tayo. Wala kayong respeto sa Vice President? Daughter daw to the hospital. Yan ang sinasabi ng nanay sa akin ngayon. Bring her daughter to the hospital. Eh wala yung nanay, ma'am. Doc nasa Davao. So ako lang yung inuutusan. Doc, alam mo Doc, ayoko siya mamatay na nandito. Grabe. Ayan no, yung dito sa taas, ito yung live labas sa House of Representatives. Bakit ang ambulansya, ang tagal pong nakapasok? Kanina pa namin siya inaakyat. Ayaw niya, hindi siya umaakyat. Hindi siya parang dead weight. Parang, Grabe kayo. wala bang ambulance? Pinapapasok mo. Pero pinapasok na. Pinapasok na o protocol ulit? So, mas nahihirapan ko. Baka daw naipipit yung chest mo. Laika. Hindi na sumasagot. Ang gawin na daw po. Meron ba, hindi siya mabuhat ba? Meron ba sila nung parang board na, it's like dead weight, oh. Grabe. Nasaksi pa ng taong bayan. Nag-collapse siya eh. Pero hindi naman. Umiiyak yan kanina eh. Ngayon hindi na... Like, okay lang ba ito? Hindi sumasabog. Na-unconscious siguro yan. Dr. Rain, baka pwede mong tulungan si VP para tignan kung anong nangyayari kay Ma'am Laika. Dr. Rain. Sorry, baon pala ito. Pebs, paano ko naman gagawin yon? Nandito ako. Ay, ibig sabihin, bigyan lang ng parang pointers. May doctor na doon sa loob. Yeah, there's a doctor already. Yeah. Oo, yung kinakausap ni ma'am ngayon, ni VP ngayon. Okay, good. Thank you. Doon, hindi pa pinapapasok yung ambulansya. Ano ba yan? What is this on the screen? What's that? The one, the ambulance. Ambulance yan. Papasok na yan. Hindi pa papapasukin. Ano ba yan? Yeah, kanina pa yan nandyan. But there are people now outside. No. Meron na daw nakanguso na ambulance pero ayaw pa rin papasukin according to Banateros. Wow. Grabe. Oo, ito yung sabi din. Ambulance still at the front of North Gate, no opening. Attorney of OBP is still negotiating, no gate open. Wow. Yan yung message, update. Kasi nasa labas from Ian ng OBP Media. Anong klase yan? So, ibig sabihin, hindi pa makapasok. At hindi pinapapasok. May negotiation. Emergency yan eh. Dapat papasukin na yan. Mag-negotiate ka. Buhay ng tao na ang nakataya dito. Correct. Por Diyos por Santo. Ano ba namang klase? Wala na bang sense of humanity yung gobyerno na Bongbong Marcos. Sus, grabe ka. Kakahiya ka, Bongbong. I think kailangan nila ng another ruling from the committee allowing Attorney Lopez na dalhin sa hospital. Pero sana sa clinic man lang sana ng Congress. Ano ba yan? Madala. That's not true. Pag may mangyari kay Attorney Laika talaga, mananag po talaga sila.
Yeah. Di simple lang yan. Hindi na, it's not about the, about Yeah. getting permission from the No. Quadcom. They have no jurisdiction nga eh. They're illegal to begin with. Ito, this whole operation, this whole thing, all of these proceedings that they have been conducting are progressively violating rights. Yeah. Wala na silang legality. Ito nga lang pag-detain kay Attorney Laika. How did it come about? Contemptuous behavior yan. Pumayag siya sa lahat. Nag-apologize pa siya when no apology was needed. She was compelled. Compelled ha. She is not the lawyer for the OVP. She is chief of staff. Pero anong sabi ni Ako? Ay, nabasa mo naman yan eh. Abogado ka naman. Pwede Hindi mong pa sagutin pinapapasok yan. dito, Of course yung not. ambulansya. It is not her fault she could not answer. How could that be contemptuous behavior? They were compelling a person who did not even write the letter to defend it. Sino? Tapos, magpe-pray tayo. Yan ang legacy ni Bongbong Marcos, ang hina. Mission nitong Quadcom para makalabas si Attorney Laika. They did not have any power or ground or jurisdiction to detain her in the first place. It's no longer about the Quadcom. It's no longer, you can no longer or should no longer obey these people because they have gone beyond their jurisdiction. Grabe. I swear, talaga, wala nang ang rule of law. Hindi nila naiintindihan what that even means. They call themselves lawmakers when they're not even in the business of making laws. They're just there to oppress people, to oppress the vice president, and to oppress her own people, to oppress ordinary citizens who every day have to struggle time to make ends meet kasi hindi naman nila ubos ang pondo para sa pagkain. Araw-araw tumataas presyo ng pagkain dyan sa labas. But do they care? No. They would rather do this to Attorney Laika when they have no power to do so. Crazy. Also, what I find alarming is that it has really gotten worse. It's been about a year since I was detained, no? It wasn't like this. They've gotten really more brazen and more shame. Sa mga bagong pasok pa lang po sa Donmar TV ngayon, ito po yung sitwasyon ha, nagpa-press con po, parang nakaabang ang mga vloggers together with VP Sara dito sa live ni Lorin Badoy, okay? Dito sa right side natin. Itong nasa taas, live ito ni Jay Guevara sa labas ng House of Representatives. Ngayon, nagka-problema po, suka po itong si Attorney Lopez hanggang hinimatay na po siya. Hindi na po, unconscious na po. Tapos ngayon, sumisigaw na itong si VP Sara kasi po, this is already emergency. Tapos hindi pa nila pinapapasok itong mga ambulansya. Di ko lang alam kung yung doktor na nakapasok ngayon sa kulungan ni Attorney Lopez, kung yun ba ay legit na doktor niya or doktor ba yan ng House of Representatives. Kawawa naman. But you could have said, no, dun sa KOJC, siguro kinakaya-kaya kasi ordinaryong mamamayan, diba? Pero ito, VP to, no? Tapos walang kasalanan si Attorney Laika. Ano ba? Yeah. Hi, Attorney Trixie and Doc Lorraine. Hi, Nakakalungkot talaga yung nangyayari ngayon sa atin dyan, sa ating pinakamamahal ng bayan. I-acknowledge natin yung mga media dito, no, na actually dapat sila tumulong kung paano ipahatid sa taong bayan kung ano nangyayari sa atin. Lalo na dyan sa nangyayari sa Congress. Matatalino naman yung ating mga media dito na nakikinig na nasa Zoom. Ang pakiusap ko lang po, maaari ang iba sa inyo ay talagang natatakot din kayo sa buhay ninyo dahil bangag nga. Alam nyo naman po yan eh. Andito nakikita ko, Rappler, kung lahat yata. Diba? Alam nyo naman lahat yan na nandyan kayo sa bansa ninyo kung paano kawalang hiya ang gobyerno ni Marcos Jr. Papayagan nyo ba ito na pakinggan natin itong kabila ha, itong kabilang audio ng kay Jay Guevara. Tingnan natin. Po ay nahihirapan din siya po niya. So maaaring condition po yon, nakaakibat po ng kanyang dinaramdam. Malalaman po natin ito po yung nagsasalita.
kapag lumabas na po yung doktor at malaman natin kung ano yung kanyang findings. Bukod sa hirap paghinga, ano pa po yung nararamdaman mo? Sa ngayon po, yun po yung aming natanggap na text message galing sa na yun po ang condition po ni Atty. Lopez. Wala po siyang maintenance, hinihingi mo? Wala po akong alam po sa And sir, kailan nag-start mag-trigger yung ganitong nararamdaman niya? Meron pong mga bahagyang pag-trigger ng ganyan magmula pa noon naman dahil ito na nga ay kanyang nararamdaman yung kanyang sakit na scoliosis. Magmula naman po nung nagkaroon ng pagdinig, nag-trigger na po yan dire-diretso kasi kung malala, iba naman po talaga yung pakiramdam na nasa labas ka kaysa nasa loob ka. Di po ba? So naka-detain siya, kaya yung stress niya magmula pa nung kanyang pagkakapiit sa loob ay hindi na ho nagbago. In fact, ang pagkakaalam ko hindi pa ho yan natutulog. Kung tulog man, nakaupo. Dahil masama po talaga sa likod niya. Dito naman tayo sa kabila ha. Baka meron nang nangyayari. Audio please. Sinabi ni Inday Sara na dinadaya pa yung time ng pag-deliver ng order na yan. Kita nyo yan. Sana iulat nyo yan. Na unconstitutional dyan. May mga magagaling tayong abogado. Adan si Atty. Trixie at kung sino pa mga abogado dito. At kahit naman po hindi abogado kahit ordinaryo lang na mamamayan, naiintindihan na itong ginagawa ng gobyerno ni Marcos ay panggigipit sa lahat, hindi lang kay Atty. Lopez, sa ating lahat. Huwag niyong antayin na kayo nasusunod like you guys na mga media. Sigaw kayo ng sigaw, anti-Marcos kayo noon. What's going on? What's happening with you? Wala kayong wala na ba talaga kayong pagmamahal sa bayan? Wala, Marlica, bayaran na yan lahat. Sa vlog ko, sana wag dumating sa punto na kayo ay hinaharas na ng gobyernong ito. Yun lang. Very emotional kaming mga nasa abroad. Wala bang benepisyo ng mga namin dito na nasa abroad kami? Wala. Kayo dapat ang nagsasalita dyan. Kayo ang naglalahad ng katotohanan kung ano ang ginagawa ni Martin Romualdez. Nabanggit na rin ni Inday yung mga bribery issue ni Lisa Marcos. Smuggler yan. Kidnapper yan. Nakita nyo na yung video. Kaya nga hinahamon ko yung mga putang inang yan na mag-file ng case against me dito. Total, samantalahin ko na nandito kayo mga media. Si Zaldico. Iulat nyo yan. Kinasuhan ako dito sa Amerika. Dahil lang sa sinasabi ko na sila ay kawatan. Public interest yan. O interest yan ng taong bayan na dapat malaman ng bawat mamamayang Pilipino na nag-taxpayers na si Zaldico, si Mel Robles, ginagamit ang pondo ng bayan para mangharas. Bakit ako hinaharas? Kasi sinuportahan ko ang katotohanan. Not only the Duterte, sinusuportahan ko na i-expose ang kaputangan ni Lisa, ni Marcos Jr. at kayong mga media na alam ko matatalino at natitino kayo, pero bakit pinagtatakpan nyo? Antayin nyo pa bang may mamatay? Maraming mamatay na Pilipino bago kayo magpulat? O antayin kayo na kayo ang dukutin dyan ni Lisa? Demonyo yan si Lisa. Putang inang yan. Dati kong kaibigan yan. Nawala naman ako hiningin kapalit sa suporta ko sa mga hayop na yan. Ang hiningi lang namin na sumuporta na ituloy ang sinasabi nilang pagbabago or pagbangon muli. Anong binangon ng mga putang ina yan? Tahimik kayo lahat. Si Michael Ma, na in-appoint. You media here. Hindi ko po kayo kaaway. Di ba nandoon kayo sa Chinese Embassy nung tinawag si Michael Ma na special envoy to China? Nandoon kayo Inulat nyo ba yan? Meron bang dokumento na in-appoint si Michael Ma as special envoy to China? Kunya, tatahimik kayong lahat. Tapos sasabihin nyo, you're proud to be a Filipino, da-da-da-da-da. Paano ka maging proud kung tinatago nyo ang totoong issue sa bayan? I'm sorry if I'm taking over palaga. Sabihin nyo lang kung kailan ko titigil. Galit kami sa nakikita namin Kayo lahat Pero tahimik kayo, di ba? Hindi ito para kay Sara o para sa mga Duterte. This is for the future of the Filipino people. Sabi ko nga, ano bang mapapala ako dito? Death threats, alam nyo ba? Dito ko nang sasabihin, si Babes Romualdez, I'll take the opportunity. Si Babes Romualdez, meron po akong affidavit na sumumpa, na dadalhin ko sa korte, dito sa Amerika, na nag-facilitate, nag-fix na mga visa papunta dito, para sa assassins, 3 assassin po. Meron akong testigo yan na narinig kasama si Robles na nagpadala dito para targetin ang ulo ko. Ganyan ka. Ayan na si Media. Si Media.
Sino interview niyo dun, sir, sa loob? Po, naghahantay lang po. ABS? Oo. Yes, Ah, ID niyo, sir. ABS. May ID kayo. May ID kayo. ABS kayo. Meron ng ABS-CBN, no? Na yung kalagayan ninyo, pero yung kalagayan nila hindi. Uunahin pa kayong media kaysa yung ambulansya. Di ba? Ano sa tingin mo? Di ba? Tama. Nasa kanila. Oo. Unahin. Wala sa hulog eh, no? Hindi, ikaw wala ka ng problema. Alam naman natin yan eh. Ikaw sumusunod ka lang din sa boss mo. Ito mga to, ewan ko sinong demonyo sinusundan nito mga to eh. Buhay na yan, boss. Buhay na. Diba? Bantakin mo, unahin pa yung ano. Yan, live yan ni Banat Bay, ha? Daw si Collapse na daw. Kanina pa yan nag-collapse. Oh, mukhang yung ano nila, internet nila ah. Sinasabotahe yung internet ko ah. Ginagargar ba? Okay na daw. Wala pang permission. Grabe yung gate oh. May may ground. Wala na internet. Ano itong sinasabi mo, Anharot? Alam mo na malabo yung mata ko eh. Unresponsive na daw si attorney. Unresponsive na daw si attorney? Kanina pa yan, Banat Bay. Unresponsive na daw. Ewan ko ah. Oo nga, Banat. Totoo ba yan? Huwag kayong salita ng salita dyan. Dito rin sa akin, no? Ganun din. Oo daw. Unconscious na nga. Kuya, alam nyo, unresponsive na si attorney doon. Wala pa rin kayong gawin? Sunod pa rin kayo sa boss niyo dyan? Kahit na may mangyari doon? Hindi na daw nagre-response yun. Ako, pati kayo dyan, damay kayo dyan. Alam ba? Kaya nababantay sa gate eh. Kung masyusyutay si attorney, good luck talaga. Kuya, pag ako naging congressman ha, mag-uusap tayo. Grabe. Umiiyak na daw si BP Sara. Sabi daw nitong mga Kasi hindi alam ni Banat Bay sa live ni Lorraine Badoy. Oh. Di nila alam sa labas, ha? Hindi ko po ginagawang biro, kaya lang siyempre ayoko yung tense maano dito. Hindi alam sa labas na unconscious na po doon si Attorney Lopez. Kamusta, Hindi nila sir? alam sa labas. Kuya. Nalaman ni Banat Bay. Hawa ko isang kamay. Ayan. Laban to. Yan ang House of Representative, House of People, naging House of Crooks. Wala talaga. Wala. Punta tayo dito sa isang live. Ayan. Only I think 17 or 18 years old. So, nakikita na natin yun ngayon, pinapatahimik na tayo. Yung mga Bill of Rights natin, inaapakan na. Ito maliwanag na oh. At kung hindi tayo gigising, paggrabe ito ng paggrabe. Ang namulat ako, martial law. Ikaw mamatay ko, mamamatay ako, martial law. Hindi ako papayag, no? Na Marcos ulit. So pag hindi natin ito ayusin, ganun naman kasi talaga ang laws sa universe. Paulit ng paulit yan hanggat matuto tayo at palala ng palala. Hanggang matuto tayo. So,
baka may media pong pumasok ha, nag-reinforcement na po kasi sa kakilala natin si Ma'am Girlie po. So, pakiano na lang po, nakikipag-contact na rin po kami sa mga contacts namin sa Congress. What's the Pebs, the status now of our press con? Can we leave now? What is happening? Are we Ihampas mo kaya yung katawan mo sa gate. Pwede ba? Ha? Pag winasak ko yan, hindi nyo mapigilan. Sabi ni Bay, gibahin ko na daw yung gate. Sabi ko mamaya, hindi ko nga, gawin ko nga eh. Dahil ko pa naman nagigibang pinto. Wala pa naman. Hawakan mo muna. Hawakan mo muna raw. Yeah. So there's a lot of people. Tapos sabi dito ni Ian Cruz, again, 3 a.m. still no open gate for ambulance. Grabe. Nasa north gate pa rin ang ambulance. Dapat dinala na yan sa ospital. Gusto ata nila ng ano dito eh. Leche. Kawawa si attorney. I think that we should just do what we can, all of us here, no? And I'm Mahardika, thanks for your message, but I'm not very hopeful about that, no? They have their own agenda, and apparently it's not to give information to the Filipino people. But fortunately, it's the age of information now, no? So we have our own platforms now, and we can inform the Filipino people. But my hopes are not high. I don't. Yeah. I'm trying my best. Kasi alam ko may puso din to mga to eh. Tao din naman to, may pamilya. We're just, hoping, kahit, okay, na makonsensya sila. Kasi lahat naman tayo may, naintindihan ko rin sila. Kasi may mga kaibigan tayo sa media na takot sila, magurgure. So, wag kayong mag-alala. Pero sana may mga matatapang dyan, katulad ninyo dyan. Ngayon na tumatayo. Kaya itinay ko lang talaga yung oportunidad na masabi sa mga media hindi nyo i-open kung ano yung ginagawa sa akin ng bangag na gobyernong ito, Dr. naka-close pa rin. And Sis Ana, no? Sis MJ, you know? Stay strong lang talaga tayo. Kaya katulad din sa'yo, Sis, Doc Lorraine. Yung pangaharas sa'yo. Imagine mo, ilan pong milyon ang ginagastos ng taong bayan sa ulo ko na dapat ginagastos yan sa livelihood programs. Ilang milyong piso po ang pag-hire ng abogado sa Pilipinas at sa Amerika. Ang pinakamababa po dito per hour is $550 per hour sa lawyer. Ilang milyon ang binayad ni Robles sa kanyang hinire na abogado na si Camille Vasquez, na abogado ni Johnny Depp. Actually, hindi na yun ang magre-represent sa kanya. Although yun pa rin yung law firm. Sabi ko nga, baka nakita ni Camille Vasquez na tatagtad siya ng mga charges niya in the past, kaya siguro umatras na mag-represent sa kanya. Pero ang punto ko dito ay wala akong pakialam kung sinong lawyer ng mga putang inang yan. Ang punto natin dito yung pera ng bayan. Ako po sinasagot ko yan. Kasi harassment ni Lisa yan. Ang target na mga yan para ma-default yung cases, para i-shutdown ang bunganga ko, para hindi na ako magsalita. Yan naman ang purpose nila eh. Kasi wala namang patutunguhan yung kaso na yan. Civil case yan na pinaharap ko. Yan po yan. So, kaya yung pangaharas kay Atty. Lopez, pangaharas sa akin, para sa inyo, lahat. Hindi mo, biglang nawala yung ABCD. Oo nga. Dumaan sa kabila. Ganyan yung house na yan. Oh. Sa buhay ng tao, wala silang pakialam. Pero sa media, may pakialam sila. Para makapagdrama na naman sila, no? May mga tao na. May mga rider na. Wala na yung ABCD dito. Ano? O so, ibig sabihin, kaya pala bukas ng kabila. Pinalangyan na talaga. Pinawalangyaan nila. Walangyaan talaga eh, no? Ang galing. Walangyaan talaga dito eh, no? Palibasa, walangyain na mumuno eh. Kaya walangyaan talaga eh.
Tayo, nagmi-meeting sila. Marinig. Garapalan eh. Oo, garapalan nga, mga bastos. Ano na? Sabi ng mga viewers, garapalan talaga. Garapalan kasi yung medium pinapasok, pero yung ambulansya ay bawal. Diba? Mga hindot. Samalang magmura eh. Samalang magmura eh. Ayoko na magmura eh. Ayoko na magmura. Kaya lang mga hindot talaga eh. Hindot talaga eh. Mga hindot. Hindot. Bilat kinamo kayo. Buti pa si Kuya may Starbucks. Dali lang. Ano muna na Starbucks natin, guys. Mahingit si Banat ba? Mga kasamahan namin. Bukod sa cellphone, may bit na Starbucks. Kami wala. Amoy bagong Alam niyo, sa totoo lang, no? Lahat ng mga vloggers ngayon ay nakatutok ngayon sa sabi niya. Nakatutok ngayon dito sa live, no? Na hinimatay po sa loob, emergency si Atty. Lopez, suka ng suka. Duda nga ng mga ilan nating mga viewers baka bumaba o tumaas ang kanyang blood pressure, tapos wala, ang hina po ng gobyernong Marcos dahil hindi pa pinapapasok itong ambulansya at hindi natin alam kung yung doktor na nasa loob ng kulungan ni Atty. Lopez, kung ito po ay legit na doktor ng Atty. Lopez. Hindi doktor siguro yan ng House of Representatives. Tapos walang ginagawa ang gobyernong ito, tapos emergency ito eh. Hindi naman ito convicted, hindi naman ito criminal itong si Lopez na parang pinababayaan lang nila. 'Di ba? Grabe itong mga taong to. Oh, let's hear it from inside the Aside from the last na sinabi na yun nga, nag-collapse at saka hindi nila ma-revive si Yun. Wala na. Yun yung kanina. There's nobody pero here. walang update naman. Pero may doktor naman. Yun lang yung maganda. Pero yun nga. At saka kanina sinasabi ni Madam VP na yung nanay mismo ni Atty. Laika na ang nagsasabi na kailangan isugod nga sa ospital ang anak niya. Grabe. At ang sinasabihan kasi ng nanay ni Atty. Laika is si VP. So yun. Na hanggang ngayon, as of 3 a.m. plus, wala pa talagang ambulance. Pinapasok, may media na daw na nakapasok sa HOR, pero ang ambulance hindi pa. Grabe. Bakit nila inuna? Just for something. Anong klaseng... Mas importante pa yung media yata. Kasi baka yung media gagawa ng storya na iba kung sino man yun. Yung ambulance dapat yun ang magni-negotiate ka ba? Yun ni-negotiate mo ba ang ambulance na pumasok o hindi? Tapos alam mong ABS-CBN nakapasok sa HOR instead na ambulance. Yun ang bagong update. Mas pinapapasok pa yung ABS-CBN? Pinapasok. CBN? Kahalit na ambulance. Bari ng priorities nila. Ngayon ko tuloy nalaman na yung nandito pa sa lahat ng channel ng radio namin ay puro troll ni Marcos. Salamat. Tinatanong ko si Nicole kung ano na yung status at saka kung ano yung gagawin natin kung
kung magkukonclude ba ang Zoom na to, ang Ayan, presser na to, or tuloy lang. So tinatanong ko siya, wala pa Galit siyang na yung sagot isa, so oh. far. Mas maganda siguro standby lang tayo, Ma'am Ana, para malaman Ambulansya natin. na daw. May ambulansya na daw sa loob. Okay. Dito ah. Meron daw nasa loob lang na ambulansya, palabas na. Kasi Meron nang nagwa-wild sa gate. Meron nang nagwa-wild sa gate. Saan nyo? May ambulansya. Ha? May ambulansya. Grabe naman yan, hindi pinapapasok. Kung masyuta yan sa loob, tapos Vice President ang nasa loob, hindi kayo... Marvin, andyan dyan. Bakit kayo? Ayaw mapasok ng ambulansya. Sir, ang order ninyo sa tao ng gagaling. Legal order ang susundin ninyo. Medical emergency yan. Alam nyo yan, makakasuhan kayo dyan. Kung masyusyuta yan, good luck talaga sa inyong lahat. Kakasuhan kayo. Huwag kayong duwa. Panindigan ninyo pagkapulis nyo. Hindi nyo lang kung ano yung tama. May medical emergency, hinamatay na yung tao doon. Unresponsive na. Grabe itong mga pulis nito. Balitang-balita Wala na. talagang modo. Nakalabas na sa South Gate. Tinira kayo. Palabas na daw. Tingnan nga natin. Tingnan na. Atras, atras, atras! Nasa labas na daw. Baka tamaan ka dyan. O, tingnan natin. Tingnan natin, tingnan natin, tingnan natin. South Gate. South Gate, South Gate. Sana lang yun sa Southgate. Hindi. Southgate, Southgate. Sino kaya itong mga motor na to? Mga ano lang. Sumasama-sama. 4,000 viewers ko ng reconnecting. Ha? Mag-load ka kasi. Huwag ka puro pre-data. Wala, nakaload ako. Wisit. Tipid din. Mga tayo sa Southgate at lumabas na daw. Tingnan natin itong audio ng kabila. Araw-araw tumataas presyo ng pagkain dyan sa labas. But do they care? No. They would rather do this to Attorney Laika when they have no power to do so. I think si VP Sara nandun sa kabila eh. Nandun siya kay Attorney Lopez. I hope na nakalabas na po si Attorney Lopez. Since I was detained, no, it wasn't like this. They've gotten really more brazen and more shameless and even more lawless. Perhaps because people are allowing it. Oh yeah, definitely. Wala tayong ginagawa. I mean, maybe we're not doing enough. Oh, dito tayo kay live ni Banat Bay. Dito tayo para alam natin kung nakalabas na ba si Attorney Laika. Ready tayo. SMA na yung anchor. Sabihin mo. Hindi pa. Kung kaya yan, boss. Tingnan mo. Try natin. Ready yan. Ikaw magkausap. Hindi ako naka-uniform eh. Ikaw naka-uniform ka eh. Magturo ka. Ngayon na. SMA na yung anchor. Tapos hindi na tayo makalabas, no? Tanong natin. Sige. Tanong kita. Wag. Saan pinapasok yung ano? Sa SMNI po, saan po pinapasok yung ambulansya? Lumabas na po sir yung ambulansya. Lumabas na? Opo, lumabas na. Ang mga media, saan pwedeng pumasok? Sumunod lahat. Sumunod lahat? Nandito lahat sila, sumunod agad. Saan pupunta? Di naman alam sir, di naman alam sir. Sige. Thank you.
Tingnan natin kung live ba ang ABS-CBN, ha? Tingnan natin. Umalis na daw eh. Transfer daw St. Luke's. Ah. VP Sara. Nandun si VP? Nandun daw. Punta tayo doon. Punta tayo. St. Luke's? St. Luke's daw. Sa E. Rodriguez. Ang dilim hindi nakita. Bakit ang layo? Ewan ko. Doon siguro gustong ano. Okay, punta tayo St. Luke's kasi nandun si VP Sara, syempre support tayo. Manateros lang. With the ano yung ka-ship. Wala namang live ang ABS-CBN. Sino yung mga kakilala namin dyan na viewers? Kung kayo kung legit sa St. Luke's kasi baka nililigaw kami ng trolls. St. Luke's daw. Okay. Sino nagsabi? Si ano? Anharot? Hindi. Huwag ka maniwala dun. Si Ma'am Lasingera. Ma'am, anong pangalan nito? Nakalimutan ang pangalan nito sa channel. Asing ano? Oo. Talaga? Nandyan siya? Si Virginia? Hindi, si Ma'am Virginia ba yun? Nakalimutan ba siya? Parang siya yun. Oo nga, siya nga. Sensya na sa ingay, may error yung isang seatbelt dito eh. St. Luke's, di ba? E. Rodriguez yun? St. Luke's daw. St. Luke's daw sabi nila. Tama ba? St. Luke's is E. Rodriguez Si Astra eh. Pimentel live. Huwag na kayo pumunta doon. Dito na kayo manood. Ba't itong mga trolls na to nililigaw yung mga viewers. Hindi ko nga kilala yun eh. Sino ba yun? Yung kanina. Okay. Siya pala yun. Si Kuya. Okay. Si Gils. Okay. Siya pala yun? Hindi ko siya kilala. Sorry. Don Mar, shoutout. Don Mar. Yes, E-Rod. Tama. Diyan ako dati diyan kami nagre-rehearse sa tapat niyan eh. Bakit malayo? Ate Anarot, shoutout sa'yo. Huwag kang magulo at busy ka. Anarot, huwag kang ano. Ate Anarot, nagugutom ako. Wala pa akong hapunan. Baka naman. Pinachat ko si Jay Guevara eh. Pinachat ko siya. On the way to St. Luke's. Opo, on the way na po ako doon. Nandito kasi Jay Guevara. Nabitin yung inuman ni Jay Guevara. Umiinom siya nung inistorbo ko. Sabi ko, wali ka, pumunta tayo. Tigil mo yung pag-iinom mo. Laki-laki na ng tiyan mo. Ano ko, patulog pa lang. Kaya medyo nalimpungatan, napabago. Nadidiliman siguro sila. Panay ang pakulay, oh. Saan? Dito, ang dilim kasi. Sa akin nga rin sobrang dilim eh. May minsanan na nga lang mag-live, ang dilim pa. Ito parang yung daan Ay, si Garski, asan? Hindi, susunod sa atin yan. Ha? Susunod daw. May sasakyan siya? Oo. Asan siya? Ewan ko. Pambihira ka, di mo sinabihan. Sinabihan ko, sabi niya, sasakay daw siya eh. Saan, dito? Hindi, doon sa sasakyan niya. May dala siya. Yung kutis niyang yun, wala siyang sasakyan. Binasi sa kutis eh, no? Guys, nakakilala niyo ba si Jarski? Kamukha niya si Ruru Madrid. Ako po nag-reconnecting. Hirap talaga pag Yun. Ano ka ba? Smart Globe? Dito sing. Wait lang guys ha. Okay, malapit na tayo. Ano sinasabi nito? May sinasabi si Anarot. Anarot, di ko mabasa yung sinasabi mo. Sabi mo kay Jay. Sa akin mo sabihin natin, Anarot, at Di ko binabasa. nagda-drive yung isa. Mabunggo kami dito, yung di punggol. Hindi ko ba alam, magbasa pa ako ng ito si Anarot. Ayun, salamat sa mga pag may kulay, nababasa ko eh. Sumigaw na si VP Sara ng Saklolo. Saan? Doon daw sa St. Luke's. Sige, malapit na kami. Pupunta na kami doon. Sumigaw na daw si VP Sara. Saklolo daw. Siguro bigla daw. Uwi na ako kasi dito lang ako Fairview, sabi ni Jarski. Sige, ingat. Nakakotse naman ako. Sige, Jars, ingat. Salamat, Jars. Ayain pa naman sana kita
Hayain ka pa naman daw sa ni Banat Bay. Alam mo na yun. Wala dyan sa Quezon Ab. Kakain tayo sa Quezon Ab. Quezon Ab daw, Jarski. Sarap dun. Maraming kainan dun eh. Ano ba yung driver mo? Malabo mata. Kaya nga kaya mo na, matanda na. Hindi, ano lang naman ako, malabo mata ko pag nagbabasa. Pag nagbabasa lang naman daw. Kailangan ng reading glasses. Pero pagka malayo, 20/20 vision yan. Ano to? Erod ba? Anong erod? Wala, oy, sira ulo ka, Jarski. Minsan na nga lang ako mag-live. Ano yun? Ba't umuulan ng ano dun? Umuulan ng... nagwe-welding. Akala ko pinapasira na ng gobyerno. Di ko lang alam kung... Ito pa yung na... Yung live po ni Lorraine Badoy, wala na. Grabe yung grabe yung revelasyon ni BP Sara Duterte kanina. Tsaka sobrang galit niya. Sa sobrang galit niya, nadamay si Mocha. Bakit? Hindi mo pa narinig? Hindi. Sus! Ano nadamay? Nadamay si Mocha. Sabi niya, tangin na mo ka. Wisit. Akala ko talaga seryoso. Wala ba? Nagulat ako eh. Nadamay si Mocha. Wala akong ginagawa sa bahay. Hindi, sabi niya, tangin na mo ka BBM. Tangin na mo ka Lisa Marcos. Sabi niya ganun. Sabi ko, ba't nadamay si Mocha? So, sa kabila naman tayo ng audio para marinig natin. Yan. Proud to be a Filipino, Paano ka maging proud kung tinatago nyo ang totoong issue sa bayan? I'm sorry if I'm taking over talaga. Sabihin nyo lang kung kailan ko titigil. Galit kami. Migs, saan ba yung saan mo nakita yung si VP Sara na sa ambulance na? Saan live yan? Para mapakita natin dito. Kasi itong live ng kabila ay kay Banat Bay ito. Itong isa naman kay Lorraine Badoy. Okay? Sa kay Lorraine Badoy na live, dito natin nakita na na hinimatay na nga, unconscious na nga itong si Attorney Lopez. At si Banat Bay naman at si Jay Guevara, doon sila sa gate mismo nag-live. Hindi pinapapasok yung ambulance. So gusto natin makita kung sino ang naka-live sa hanap tayo ng ibang live, baka merong naka-live doon sa St. Luke's. Tingnan muna natin to. Magnanakaw dyan. Nag-giveaway pa nga daw. Nag-giveaway pa talaga. Parang sinabi niya, sige yung mga contact ko, yung mga financier ko, ikaw na kumuha. Ikaw na Kaya sobrang sumabog na. Yung video, hindi pa sinabi. Anong video? Ni BP Sara. Yung hawak ni BP Sara ng video. Shit. Inaabangan din ng tao yun eh. Yung video nga na pera, tungkol doon sa pera. Kutsoli nga tayo, no? Hindi. Motor niya yun eh. Yung katulad sa akin. Yung AK. Yung helmet lang, itim. Grabe, grabe galit ni baby sa akin. So, ibig sabihin... Yung mga nagsasabi dyan na na AFP, wag natin masyadong anuhin ng AFP. Wag natin awayin. Mas maganda siguro tayo muna, taong bayan. Ang AFP susunod diyan sa taong bayan. Pag taong bayan ang nakita na gumagalaw, tsaka sila gagalaw. Hindi ho gagalaw yan na ngayon bigla na lang magkukudita ng basta-basta. Diba? Hindi ganun yun. Kailangan mauna muna tayo. Kasi puro sila saan na AFP, ano yun? Siyempre, hindi naman sa siguro rin sila na baka mamaya tandaan nyo, may kasaysayan ng ilang beses
confirm nyo to if live ba ito. Itong umiiyak. Yan. OVP Media, are you still there? Anyone na gusto ko magtanong kay ma'am? Ma'am? Ito ba yung kanina? Ma'am, Red Mendoza po ulit from Manila Times. Ma'am, sorry, I know you're very much, ngayon, in a very emotional mood right now. Pero ma'am, I want to ask lang po, do you think po ba na the order to move you to correctional was, po? I'd like to reiterate this again kasi kanina po nandyan po sa house si Kong Joel, si SAA, Naptaas. I think also, replay ito kanina. Replay ito. Ito na lang. Ito? Sabi ni Daddy Sunny Boy, kanina pa yan. Okay. Nagla-live kasi pero replay pala eh. Ano ba talaga? Veterans daw kayo, banat. Ano ba yung veterans? Nagalit ba ang abs mo? Sabi niya, huwag kang tumawag, nakalive ako eh. Sino yan? Si Anarot. O, veterans nga daw. Sa Veterans Hospital daw. Saan ba yun? Saan ba yun? Ang tanong nga. Anak ng wedding oh. Veterans Hospital? Saan yung guys? Baka i-send ng complete complete address. Hindi ko alam kung saan yung veterans eh. Sorry ha, bata pa ako eh, hindi pa ako veterans. Marami nagsabi veterans. North Avenue? Sa Blooming Street? Pa SM North. Oo, Papa North pala yan eh. Malapit sa North EDSA, sabi ni Garski. North Avenue naman tong isa. Ano ba talaga? Sandali. East Avenue naman. Dali, kakanan tayo dyan eh. Dito? Wag na nga. Delicates. SM North. Hindi ko ba. J, TV, veterans daw, tinakbo. Okay. On the way na kami. Okay na. On the way na. Ito na, naka-goggles na. Naka-goggles. Chinat ako ng Yun na. Ang galing talaga ng Yun na. Chinat na ako, BMMC. Yan nga. Okay, copy. Okay. Puta na, nag-loading ayo. Yan na. Okay, copy. Thank you sa information. Sabi mo yung mga rider na yun, bakit kaya naka one way? One way to, ano to? Hindi, natin nagpa-picture siya kanina. Hindi yun. Siya, iba yun. Nasa one way sila eh. Tayo ng followers eh. Pagalitan mo rin. Nandito na tayo sa Rapid Tulpo guys. Okay veterans na. Okay, copy. Okay na to. Naghahanap ako ng live doon sa posibleng hospital ngayon kung saan dinala si Attorney Lopez. Sino bang makapagsabi kung saan na live ngayon? Kung nasaan na si Attorney Lopez dinala? Wait lang. Ano ba? Sa St. Luke's daw. Paano ba talagang totoo? Nasa St. Luke's o sa Veterans? Kasi doon sa... Baka sa opisina yan. Sabi mo wala pa tayo na... Wala tayong may babalita na wala doon. Pag dating doon, pwede tayo mag-live report. Mag-live report ka. Ako po, si JG ba? Nagbabalita. Ganun. From Salcedo, B, Marites. Si Boss Lata ba yan? Sino yun? Salcedo eh. Pero may Marites sa dulo. I think that we should just easy ka lang. Do what we can, all of us here, no? Thanks for your message, but I'm not very hopeful about that. Buti na lang. They have their own agenda, and apparently it's not to give information to the Filipino people. But fortunately, it's the age of information now, so we have our own platforms now, and we can inform the Filipino people. But my hopes are not high. I don't. Yeah, I'll try my best. Kasi alam ko may puso din to mga to eh.
tao din Additional. naman to, may pamilya. We're just, Gulo-gulo. kumbaga, hoping, sa live, guys. kahit, Sorry. na makonsensya sila kasi lahat naman tayo may... Naintindihan ko rin sila kasi may mga kaibigan tayo sa media na takot sila, mga gurgure. So, sa veterans raw, ano ba talaga? sana may mga matatapang dyan, katulad Sino ninyo ba nasa- dyan. Salamat po sa mga Na tumatayo. Sino nasa Kaya tinay ko na talaga yung oportunidad na masabi sa mga media kung ano yung ginagawa sa akin ng bangag na gobyernong ito, Doc Lorraine and Sis Ana, no? Sis MJ, you know? Stay strong lang talaga tayo. Live na sa Kaya katulad din SMNI. sa'yo, Sis, Doc Lorraine. Yung pangaharas sa'yo. Okay, tingnan Imagine natin mo, sa ilan SMNI. pong milyon ang ginagastos ng taong bayan sa ulo ko na dapat ginagastos yun sa Visayas. livelihood programs. Ilang milyong piso po ang pag-hire ng abogado sa Pilipinas at sa Amerika. Ang Guessing pinakamababa to- po dito per hour is $550 per hour sa lawyer. Ilang milyon ang binayad ni Robles sa kanyang hinar na abogado na si Camille Vasquez, na abogado ni Johnny Depp. Actually, hindi na yun ang magre-represent sa kanya. Although yun pa rin yung law firm. Sabi ko nga, baka nakita ni Camille Vasquez na, tatad siya ng mga charges niya in the past. Kaya siguro umatras na mag-represent sa kanya. Pero ang punto ko dito ay wala akong pakialam kung sinong lawyer ng mga putang inang yan. Ang punto natin dito yung pera ng bayan. Ako po sinasagot ko yan. Kasi harassment ni Lisa yan. Ang target na mga yan para ma-default yung cases. Para i-shut down ang bunganga ko. Para hindi na ako magsalita. Yan naman ang purpose nila eh. Kasi wala namang patutunguhan yung kaso na yan. Civil case yan na kinaharap. Kuya, dito ba dinala? Yan po yan. So, Thank you. Yung pangaharas kay Atty. Lopez, pangaharas sa akin, para sa inyo, lahat, tayo, sila Sas, nandito ba si Sas? Pangaharas na sa taong bayan. Kung walang weight, yung mga... Ito na. Nandito na ho tayo sa Veteran Memorial. Ay, maraming salamat po sa nagpa-pink. So, ito. Dito tayo. Open nyo na yung camera nyo dyan, mga tol. Thank you. Nababa tayo para naman... Yan, tignan natin kasi live ito eh. Banat bay. Dex, ka muna dito ha. Carry mo yan ha. Ito ka muna. Oo. Ano naman dito sa loob. Ito na yung mukhang dito na nga kasi dito na yung mga PSG mga titingnan natin. Ayan sila. Maraming salamat Migs Duhina sa impormasyon. Tingnan natin. Pwede kayong pumasok dito. Malamang sa malamang hindi. Malamang sa malamang. Oh, siyempre, media sa labas lang. Oh, ayan. Dito lang sila. Sige. Paalam lang tayo kung pwede mag-live. Uy, kontakin mo yung office. Ayan. Nandito daw? Nandito daw. Nandito daw sa loob si BP Sara. So, yan. Pala tama yung sinabi ni Ma'am Tricia, basahin mo. Ano? BBJ, kunwari may emergency ka, masakit ka, may pet mo, para papasukin ka. Diba bagong tahi itong pet mo? Ng pulis dito. Kaya yun ang pagdating kasi namin kanina, dinala daw sa ospital dahil nga medyo nahimatay ho, kabayan.
And ngayon, tingnan natin kung ibabalik dito. Active na. Active ang mga pulis dito. Paroon pa rito ang mga pulis dito, kabayan. Sabihin naman yun. Tanawan ho ninyo. Paroon pa rito ho ang mga pulis dito ngayon. And kanina, dami-dami ditong media, kabayan. And saglit nga, kung dinala ho itong si Atty. Lopez doon nga po sa hospital. And babalik. Siguro babalik maya-maya. Ang daming pulis, kabayan. Naka-formation sila. Talagang ang dami talaga. Doon kami galing. Doon kami dumaan sa dulo eh. Ang dami doon ng pulis. Talaga kita nyo naman po yan, no? Lahat yan, mga pulis yan. And hanggang doon sa dulo. So, ang laki. Tama. Tsaka hindi dapat sabi na natin, ililipat lang nila. Sabi natin, ililipat lang si Atty. Zulaika. Dapat lumagsa ang mga tao. Ba't ganun may 100 pulis? Anong plano nila? Kaya nga nakakatawa eh. Nandiyan ako kanina, nagpo-formation sila, mga nasa 15 ng pulis lang eh. Wala na, kabayan. Wala. Ang dami ng pulis eh. And bumalik ako eh, biglang kita nyo naman, parang wala nang tulugan to eh, no? pagbuhat na ng cellphone. Ayun, no? Alive sila. Ito, may mga bagong dating dito, kabayan. Ayan, no? May bagong dating dito. Napamura na nga kanina si BP kasi talagang galit na rin eh. Kasi nga, sino pa naman hindi Tayo, makasama tayo dito. Datingan yung mga pulis. Pero nandyan pa ba si BP sa loob? Nakasama sa Simplo. Ah, okay. Okay. Ay, kasama si BP? Hindi talaga iniwan eh. Hindi talaga iniwan niya yung tao. May isang bali yung paano takbuhan pala dito kanina. Yun yung paglabas. Sigurado. Yan, and yun pala yun. Eh, may mga dumarating dating kabayan. Nakarin ba yun? Sino? Hindi, di ko alam eh. May mga Ha? Kilala mo? Hindi. May mga dumarating eh. Ha? Akala ko si Ate Karen. Pero dito marami na dito. Akala ko rin si Si Ate Dinag. Dito tayo mismo sa harap ng House of Representatives. Actually may mga dumating. Ito mga bagong dating ito. Kabayan, isipin nyo po, ganitong oras dumating sila dito para magpakita ng suporta kasi nga po talagang nahirapan kanina. Actually na talagang umiyak itong si Atty. Lopez, no? And siguro sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman nga dahil nga naman syempre abogado ko ito, kabayan. Syempre abogado ito, kabayan, and alam niya yung batas eh. Tapos nababayulit, no? Syempre alam niya yan. Kaya ang masakit dito kung abogado nga kayang gawing ganyan, paano pa yung mga ordinaryong netizen, di ba? Oo, pwede ko nakita kung saan. Actually sinamahan ni BP. Yun ang nakuha nating impormasyon na sinamahan ni BP, talagang hindi niya iniwan, no? Itong si kung maya-maya ay ibabalik dito, no? Tingnan natin. Kasi dalawa lang yan eh. Ibabalik dito or di kaya idadirekta nila doon sa correctional. So dalawa yan. Hindi pa payag si BP nun. So yan, lagi-lagi na lang. Alam nyo naman yung nangyayari sa bansa natin. Talagang ganito. Kaya nga po, ito, dito kasama din natin si Bisdak. And insya na kayo. Dito guys, ang mga pulis dito, busy. Talagang kita nyo naman, no? Ayan, no? Yung mga pulis na yan dyan, no? Busy po ang mga pulis po dito. At bukod doon sa lahat, napakarami po talaga ng mga pulis po na nandito ngayong gabi nga, mga kababayan. And marami din ang sumama kay BP. Kaya nga kahit ganitong oras, kami naman, nung nalaman ho namin, ito nga tingnan mo, taga-Caloocan pa ito. Nung nalaman namin talagang, although mahirap ang sakayan, no? Talagang sana masahe. ito. Buti pala nakauwi ka na, banat ba dyan? Oo nga eh. May lalabas na naman. Pag may mga lalabas, kuha na natin.
Yung Lumalabas. naka-yellow kanina yun, yung mga sumisigaw. Mga ano ito, mga bantay ito. Paano natin? Maganda, makapasok tayo, no? Sabi ko mabiyahin, sabi ko diretso tapos hindi ba rin nga tayo. Mobile lang yung safety na, hindi pa yung doktor sabi lang siya, Sinagot mo na yung ano? Sana makapasok si Nabanat Bay, Yes, tapos makita talaga doon sa loob kung ano yung sitwasyon, no? Kung meron man lang makapagsabi. ang daming pulis doon sa ano, gulat ako eh. Yung pala, pangalawang batch na yun sa batasan. Hindi na ako napapala. Hindi na namin nabot pala. Abot na yun. Nandito po kami sa veterans. Ang dami, antirayo. Paano ba't antirayo? Lipat ka sa main entrance. Wala naman dun sa main entrance. Nandito sa emergency. Yung mga nagsasabi magtawag ka na ng people's power. Hindi ko na kailangan magtawag. Kayo na po ang mag-usa. Ayun pala, meron na pala tayong kasama dito. Hi, sir. May kasama na pala tayo dito. Hi, sir. Diba? Kaya i-zoom mo ng zoom hanggang pasok na pasok. Ayan na po. Pag may mga lumalabas na seryoso. Ayan na, oh. Pag may mga seryosong lumalabas. Yung mga ganyan, ayan na. Ayan na. Pag may mga commotion na ganyan. Ayan na. Siyempre, mga taga-SMN na, laging ready, oh. Ano? Ang lupit nito, ah. Ano to? Ha? Pang live? Internet? Parang ito yung bato sa ano sa station. Ang lupit talaga nung iba talaga pag iba talaga. Ito pinakamagandang gamit. Bato sa ano. Ayan si madam. Hi, ma'am. Yan si Pipi Sara. Sir, isa-isa lang po ah. Isa-isa lang po. Olan? First question. Ayan si Pipi Sara na ito. May findings na po yung doktor? Ano po sabi nila? Wala pa silang walang sinasabi yung doktor. Madami silang pinuha na dugo. And then sinabi ko na lang doon sa doktor kasi walang next of kin. Pero sabi nung nanay kanina sa akin na huwag daw pabayaan yung anak niya. And then nagsabi din yung nanay na dalhin daw sa hospital yung anak niya, huwag daw pabayaan na gano'n. So, humingi kami ng tulong. Walang tumulong sa amin doon. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi hindi naman kami meron akong background sa healthcare pero at that point hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So
Sabi namin, suka siya ng suka, tapos nag-collapse, tapos well, before siya sumuka, buti na lang nagbabantay si Nicole. Kinuha niya yung ballpen, tapos ginanyan niya yung kamay niya. Sabi niya, ayoko na ito. Ayoko na talaga. Tapos buti na lang, nandun si Nicole. Kinuha yung ballpen. Sumuka siya na sumuka. Sorry. Sumuka siya na sumuka. Maalala ko lang yung suka, and then hindi man ako nakatingin. Kasi nasa cellphone ako. Nagtatanong ako. Nag-iisip ako kung sino tatawagan ko para tumulong sa kanya. Kasi ang galit naman nila nasa akin lang, diba? Wala naman siguro silang galit kay Yusek Lopez. So, iisip ako sinong tutulungan at makakatulong. Tapos so yung collapse siya, tapos imagine you're the vice president pero hindi siya helpless siya. Tinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos may doktor na dumating, parang doktor niya ata yan, or referral ng doktor niya, hindi ko alam. And then kinausap nung mama ni Yusek Lopez yung doktor, nag-usap sila. Tapos nagbigay ng instructions yung nanay kasi siya yung next of kin, pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya physically sa Manila, can I just take care of her daughter. Tapos ano pong sabi ng police? Nakausap niyo po yung PNP regarding po dito sa incident? Wala pa. But we really plan to file cases. Walang tumulong sa amin kanina doon. We did not know if it was a heart attack. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, humingi lang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino na, doktor nyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan, ibigay nyo na sa amin. Wala talaga. Ma'am, sa St. Luke's po ba dapat dadali lang? Yun ang sabi ng next of kin. At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. Matutuloy po ba yung pagpalipat sa correctional facility? Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya, and then kasalanan ko pa, namatay yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol. So hindi ko na maisip yung correction na. Sir Byron, you have question? Ma'am, sa tingin niyo kanino po nanggagaling yung command na hindi kayo paalisin, hindi papasukin yung ambulansya? Of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua kay Congressman Pulong Duterte? Sundalo lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question. And you know what? Kasi sinasabi ng doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zuleika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako.
tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga boboto sa'yo. Wala. Ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Anong plano nyo at anong hakbang ang gagawin nyo pagkatapos po? Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So, sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So, initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Yusek Lopez and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kakasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa mga viewers, ng isang tao, live po ito ha, live po ito. Sumabit? Hindi pa po, naghahantay lang po. ABS? Yes, ABS. May ID kayo? May ID kayo? ABS kayo? ID kayo? Pinapapasok kayo? Live po ito. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police, na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. Grabe. This is live, guys. This is live. He said na, wala kaming sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Yan kriminal. Resource person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang, para na lang matapos, sige na lang. Niligay nila doon. Kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari nung opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yon. Kanina, nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Ma'am, sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Edi i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kong Pulon. So wala talagang aircon dun. Last two questions. Ma'am, magiging action ng gobyerno, sa tingin nyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita mo, sir, nakita mo kanina, humihingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Correct. Na alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo, gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito.
Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang nagkumbinsi sa kanila na payagan na po kayong madala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gaano katagal. How many hours yung ambulance doon? 3 hours. Ang ambulance nasa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na. Hindi pa sila nakikinig sa tao. Last question, Anwar. Ma'am, kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng utos. Kukwestiyonin niyo po ba yun? Ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Mas sinungaling yung mga putang inang yan eh. Pamilya na sinungaling yan. Yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan. Ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Putang ina, bakit niyo ginagawa? Diba? Magsasorry, uy, pasensya na. Kasi sabi kay Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa UVP. Putang ina, hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta, punerarya, porlon. Ang kinahanglan nato din Anong tanong? Message na lang po, ma'am. O meron kayong message sa taong bayan? Very hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Sa totoo lang. And personal knowledge ko yan. Kasi I was there. I sat there. I listened. Rinig ko. Lahat. Wala nang papupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, o kung sino pa man yan dyan, gustong humabol sa akin, drag me to hell. Go ahead. Tingnan nyo. Grabe yun ha. Grabe yun. Ayun na po. Bigyan na po ng statement. Maraming salamat po dito sa video ni Banat Bay. Bigyan na po ng statement si Vice President at talaga nga namang walang yan. At ito harap-harapan na ho ito.
kung ano man mangyayari, susunod na mangyayari, basta hindi na daw sila magpapakulong, hindi na sila haharap sa Congress. So, bahala na ho sila kung anong gusto nila mangyari. Pero wala na. Eto na yun. Eto na yung sinasabi nating it's time for you to stand up, mga kababayan. Nasa sa kamay nyo na po yan. So, ayan na po ha. Nakita po natin sa live mismo ni Banatbay ang official statement ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa na-unconscious at hinimatay po itong si Attorney Lopez. Okay? This is a breaking news and this is a sad story at nag-confirm na po itong si Vice President Inday Sara Duterte na hindi na po sila magko-cooperate sa hearing ng Tuwadcom. At matinding revelasyon yun ni VP Sara na itong gobyernong ito, wala na pong patutunguhan itong gobyernong ito. Yan po ang official statement ni VP Sara. At sinabi pa po ni VP Sara na yan si Martin Romualdez, si First Lady Liza Araneta Marcos, at itong si Bongbong Marcos. Drag me to hell. Kahit anong gawin nyo, tingnan natin. Yan ang sabi po ni VP Sara. At isa doon sa mga highlights na sinabi ni VP Sara ay talagang ginagawa nila ito dahil sa ambisyon nitong si Martin Romualdez. Di ko lang alam kung this will be the start na magagalit na talaga ang taong bayan. Sinabi pa nga ni VP Sara, Martin Romualdez, yung ambisyon mo na pagiging presidente, talagang wala naman talagang buboto sa inyo. Yan ang sabi po ni VP Sara. Okay? So, talagang itong balita ngayon, nakakadismaya po itong balita na ito kasi mismo na ang Vice President ng Pilipinas, the second highest ranking official, hindi na po nirerespeto ng Kongreso dahil dito kay House Speaker Martin Romualdez. Alam naman natin, binabak-upan itong si House Speaker Martin Romualdez kay Bangag Jr. Okay? So yun po ang breaking news ngayon. So sa kasalukuyan na nandito po sa Veterans Hospital sa Maynila itong si Attorney Lopez, Chief of Staff po ng office itong ano na po ang nagiging kalagayan nitong si Attorney Lopez, no? Kung siya pa ba ay stable na ba ang kalagayan ni Attorney Lopez, kasi po nagbanggit na po si Vice President Inday Sara Duterte nagbanggit na po siya kung mamamatay po itong si Attorney Lopez, ikaw Martin Romualdez ang mananagot rito. Okay? Galit na galit po. Yung video na nakikita niyo ngayon, live feed yan ni Banatbay. Okay? Live feed. Nandyan sila sa hospital at we are very thankful na nakakuha tayo ng live through Banatbay. No? Fresh from the live ni Banatbay na talagang harap-harapan na kuna ng video ni Banatbay yung mga updates po patungkol po ni VP Sara. Okay? At yun, matindi nga yung mga sinasabi ni VP Sara. The number one thing na tumatak sa aking isipan yung sinabi po ni VP Sara na itong bansang ito, itong gobyernong ito ni Bongbong Marcos, wala po itong patutunguhan. Wala. We are going to sabi ni VP Sara, wala na talaga. Wala nang pag-asa itong bayan na ito. Kasi alam niya mismo, naging gabinete po siya ni Bongbong Marcos. Alam niya mismo na itong gobyernong Marcos walang ginagawa. Walang ginagawa po. Alam ni VP Sara yan. Kaya nga,
nakakalungkot talaga ang lahat ng ito, no? Na it really saddens our the reality, no? The reality sa pangyayari ngayon sa gobyerno natin. Mismo ang mga kongreso, mismo ang mga tuwadkom congressman nagpaabot ng mensahe kay Vice President Inday Sara Duterte na hindi po nila ginusto ang ginawa sa tuwadkom na ito. Dahil, di ba? Tama tayo sa mga sinasabi natin na scripted lahat. Nagsusori po sila kay Vice President Inday Sara Duterte na wala po itong personalan, ma'am. Hindi po namin ginusto ang ginawa namin. Kasi inuutusan lang sila dito kay Tambaluslos Romualdez eh. Heartbreaking talaga. Inutusan talaga sila itong mga tuwadkom na ito. Alam ng mga tuwadkom mismo na itong bangag na administration na ito wala ring patutunguhan. Pero wala silang magagawa dahil hawak liig sila. Mga takot rin eh. Mismo si VP Sara na ang nagsabi na kapag mag-hearing raw, ma-turn off yung mic, sasabihin nila na hindi nila ginusto ang mga ginagawa nila dyan. Hindi nila gusto. Talagang napipilitan silang gigipitin ang mga Duterte. Kaya nga, nakokonsensya itong si Vice President Inday Sara Duterte sa nangyari nitong si Atty. Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President. Kasi kung ano po ang mangyayari, no? Kung ano po ang magiging mangyari dito sa kay ano, no? Kung ano pong magiging mangyari dito kay Atty. Lopez, dahil po ito sa dahil po ito kay Martin Romualdez na gusto niyang siraan, pabagsakin si VP Sara dahil may ambisyon siyang magiging presidente. God bless VP Sara, and VP Sara, we are praying for you and Atty. Lopez. Thank you po. Dawn must be dead, 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 must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang, hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan, kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay, laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at Kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan, tapat at walang halong usok. Si Don Marang gabay mo sa katotohanan, bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Don Mar TV ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una
Sa kwentong politika ni Don Marti, di tayo magkakaisa.